Without
be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you.
and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give in love, give in faith, give the joy and the smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give in love, give in faith, give the joy and the smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. When you give, give to the Lord. When you give, give to the Lord. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat sa pagkakataon po ito. At higit sa lahat, salamat po sa ating Diyos na buhay for this wonderful opportunity to stand before you. At ngayong gabi, sa pagpapatuloy po ng ating mong series, hoping na lahat po tayo nakakasunod at na naiintindihan po lahat ng mga instructions na ating Panginoon sa atin. At before we proceed, of course, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po muna yung manalangin, yuko natin na ating po mga ulo. Lord, we thank you so much again for this wonderful opportunity to listen to your word. Patuloy, O Diyos, ihanda mo ang aming mga puso, aming mga isip. Again, you feed us with your wisdom, your knowledge, and understanding. At hayaan mo, Lord, yung spirit of conviction mo, Panginoon, O God, na siya pong manguna po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O God, ikaw ang mangusap at wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas at mapapurihan sa gabing ito. Iliw mo kami sa mga technical issues at error, Panginoon, at dalahin ko mga kapatid namin na galing sa trabaho, galing sa malalayo ay umabot po sa aming pag-aaral at makuwi po na maayos sa kanilang tahanan, Panginoon. Basbasan mo yung abang lingkod, hayaan mo yung anointing mo, Lord, ang siyang manguna po sa akin. At hayaan mo, Panginoon, O God, ang Holy Spirit mo, ang kumilo sa bawat isa po sa amin sa gabing ito. Maraming salamat. We give you the glory, the honor, the praises, your most precious and wonderful name. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Last week, we have talked about the causes and elements of rebellion in which we have discussed unang-una, yung pong contagious influence. Pangalawa, yung pong bitterness that turned to hatred. At ang pangatlo naman, yung pong sense of entitlement. And yung pang-apat, yung pong manipulation. Pero ngayong gabi, as we continue, there will be 4 more causes or elements which constitute rebellion. Na dapat po ay aware po tayo bilang mga Kristiyano na lahat po tayo talagang dapat po ay nagiging sensitive tayo sa ganito, lalo na sa spirit of rebellion na yan, para hindi po tayo mapahintulot or hindi po mangyari or magawa po ito sa ating po mga buhay. So punta po tayo sa pang-5 na cause or element.
it is the misplaced loyalty. So napakahalaga po na malaman po natin na ang rebellion po grows when people shift their loyalty away from God. And one good example is si Lucifer. Sabi po sa Revelation chapter 12 verses 3 to 4, "And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads. His tail drew 1/3 of the stars of heaven." Again, 1/3 of the stars of heaven, and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. So lumilitaw sa talata pong ito, ang sabi, his tail drew 1/3 of the stars of heaven. Na sinasabi po ng mga Bible scholars ay referring to 1/3 of the angels. So, yung pong mga angels naman po, instead of staying loyal to God and be allied with Him, they themselves shifted their loyalty from God to Lucifer. So, alam nating lahat that Lucifer rebelled against God. Why? Kasi nga po, he wanted to be better than God and ultimately replace God. Gusto niyang palitan ng Diyos. And this was because of pride and envy. That is why, anong ginawa niya? He persuaded the angels na sumama sa kanya and shift their loyalties away from God and turn to Him instead. Ano po ibig sabihin? Nagbago po ang isip ng mga anghel. Why? Because Lucifer, who later was named Satan, persuaded them. So consequently, what was the result of their disloyalty? It is found in Revelation chapter 12 verses 7 to 9. "And war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought, but they did not prevail." Hindi sila nagwagi, nor was a place found for them in heaven any longer. Wala nang lugar para sa kanila sa langit. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels, kasama yung mga anghel, were cast out with him, kasama yung mga anghel. So dito po mababasa natin na ito po si Lucifer, together with the angels, were cast out of heaven, thrown down to the earth, because of misplaced loyalty or allegiance. Dahil mali po sila ng pinanigan na instead sa Diyos na mabuti, ay sama-sama po sila pumanig. In fact, another example was Judas sa Matthew chapter 26 verse 14 to 16. "Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priest." Punta siya sa mga chief priests. At ang sabi niya and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" Ano yung gusto nyong ibigay sa akin, or ano yung kapalit na ibibigay nyo sa akin pag dinala ko siya sa inyo? Si Kristo po ang tinutukoy. "And they counted out to him 30 pieces of silver." Verse 16, "So from that time he sought opportunity to betray him." So we knew for the fact that Judas was one of the disciples chosen by the Lord, who everyone expected to be loyal to Jesus Christ. Kasi nga po, pinili po siya sa isa sa 12 disciples. But unfortunately, along the course of time, ito pong si Judas switched his loyalty and allied with the Pharisees. Sila po yung mga gusto magpapatay kay Kristo. At mas pinili po ni Judas ang pera. At kanya pong tinatwa ang kanyang pinuno. Now, ang tanong, bakit kaya? Naisip niyo bakit niya tinatwa? Bakit niya mas pinili niya ang pera? Mas pinili niyang kumampi sa mga Pariseo? Maraming dahilan, subalit isa po dito ay yung isa pong elemento. Now, bago po sabihin kung ano, I remember last week nabanggit po natin si Ahithophel. Was originally a close confidant and trusted advisor ni King David po yan. So si David po relied on him for wise counsel and insight sa mga mahihirap po na desisyon. Imagine, trusted counselor ni David yan. Pero ano nangyari?
Bumaliktad. He betrayed David by switching his loyalty from David napunta or kumampi kay Absalom. Ganyan po katindi yung cause or elemento na ito. Yung po misplaced loyalty mo, ang kahihinatnan pala is rebellion. So in other words, to cut the story short, a rebellious person prioritizes personal gain over staying loyal to Jesus Christ. Na nangyayari din po yan sa panahon po natin. Magmula po sa gobyerno, sa mga business sectors, even with some churches na hindi po alam ng mga nagre-rebelde or pumapanig po sa mali at sa masama, that at the end of the day, sila po ay mapapahamak dahil mali po ang kanilang sinamahan. Na kung tutuusin na hindi naman po dapat mapahamak, pero dahil hindi po nakinig sa dalawang panig, kaya nga po may dalawang tenga tayo. Hindi muna tinimbang ng husto yung bawat sitwasyon. Remember, there is always two sides of the coin. Unfortunately, ang iba nagpadala po sa sulsol at maaaring sa pagpilit ng kaibigan. Kaya ang resulta ay mas pinili na kumampi sa baluktot at maling katwiran. Why? Nagpadala po dun sa agos ng paninira. Ang problema, pagka ganito po, ay sa dulo nahahayag po ang kasamaan ng sinamahan po. Kaya po tama po yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. At papaano ka pa magsisisi kung huli na? Ano pang magagawa nito sa huli? Wala na po. Huli na eh. Kaya wala na. Like what happened to Judas, who took his own life. And even Lucifer or Satan, who already had his ending written sa Biblia. Nakasulat na kung ano mangyari sa kanya. So, an end that leads to the lake of fire. Siya at yung lahat po na mga kampo niya, doon po ang tuloy. Now, let's go to the sixth element. It is about greed for power and control. Brothers and sisters, there are times na ang rebellion po often arises from a desire for control rather than service. Bakit ko po sinabi? One of the best examples was in 3 John 9 to 10. I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us. Hindi kami tinanggap. Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does. Pag dumating ako, tatawagin ko siya, sasabihin ko sa kanya kung ano yung ginagawa niya. Prating against us with malicious words. And not content with that, he himself does not receive the brethren and forbids those who wish to putting them out of the church. So dito po natin makikita, since meron pong malicious intent. In words, ito pong si Diotrephes. Pag sinabi nating malicious intent, it implies that a person intentionally acts, umaarte, sinasadya with evil motives, rather by accident or negligence. So ibig sabihin, gumagawa po or nagsasabi po ng mga bagay-bagay na tahasan nakakasira ng ibang tao. Meaning, ang intention po ay manira ng kapwa or to character assassinate or orally defame. Kaya lang ang tanong, para saan po? Para iangat po ang sarili niya? O dili kaya po ay para maghimok po ng mga kakampi? O para wasakin po ang isang samahan at bigyan ng daan ng inggit sa puso o galit ng kalooban. Now, ito po si Diotrephes loves preeminence. The Bible says, he loves being superior at tila baga, meron po siyang tinatawag na superiority complex. So itong taong ito, he rejects the apostolic authority of John. At ini-slander niya yung disciple, si John mismo. The beloved disciple.
So, this controlling leader not only pushed Apostle John away, tinutulak niya palayo mula po sa church by oral defamation. Sinisiraan niya, but also pushed other missionaries na pinadadala po ng church. Tinutulak niya rin palayo. At kung may susuporta po kay John, ay ine-excommunicate niya. Could you imagine that? Na kung tutuusin, siya po dapat ang lumayas dahil sa ugali o sa asal niya. Subalit ang pinalalayas niya ay sila John. Kumbaga parang dinidisfellowship niya po ang mga ito. At ang mga kabilang pa po, or kung sino man po yung nasa panig ni John, o yung sasama kay John. Meaning, gusto niyang kontrolin ng church at kunin po ang kapangyarihan po nito mismo mula sa mga apostoles. Brothers and sisters, such display of greed for power and control is truly an element of rebellion. Gusto niya na siya na lang ang mamuno at wag nang pasakop. So, ibig sabihin, siya ang mataas, siya ang dulo, siya ang susundin, at hindi po siya ang susunod. Kaya nga po, ingatan po natin na wag po umabot sa ganito ang ating pag-iisip, pati puso. Yung kalooban po natin at yung ating pong attitude, pati behavior po natin, mga kapatid, napakadelikado po niyan. Si Apostle John po, dito po sa talatang ito, sa passage nito, confronted him. Although hindi naman po sinabi ng Bible, subalit siguradong may consequence po ang kanyang mga nagawa laban sa apostoles. So remember this element carefully. A rebellious person wants control and resists submitting to the authorities. Ganyan po ang isang rebelde. Now, let's talk about the seventh cause or element. Ito pong pampito. So ano po yan? It is exploiting weaknesses in others. Truth be told, rebellious people seek to use people's fears, grievances, bitterness, or sentiments. Ginagamit po nila yan to fuel rebellion. Kaya po sa 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 7, for of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. So it is heartbreaking to know, mga kapatid, that false teachers will always target the weak-willed individuals. Para saan? To spread their agenda and instigate rebellion. Especially when you are at your lowest or you were offended by your leader or your pastor, ang gagawin po niya ay sasamantalahin ka. At since meron ding against sa church, kung ano man ang mga sentiments mo sa church, na sa pastor mo, sa leader mo, ay gagatungan niya. Ang gagawin po niyang palalawakin niya. Susulsulan yung galit mo. Dating sinliit lang po ng apoy ng posporo. Nakakita na kayo ng posporo pagka sinindihan mo, maliit lang po yan Pero magugulat ka. Magiging parang forest fire, katulad yung nangyaring sunog ng mga nakaraan sa ibang bansa. Hanggang sa madala ka na una sa katigasan na ulo. Pagkatapos, ay yung po mga madalas na pagsuway. Hanggang sa dulo po niyan, pagre-rebelde. Na instead na himukin ka para makipag-usap, para makipagayos, para malinawan ang lahat ng mga bagay, ano gagawin? Yayakagin ka ngayon palayo. Yayakagin kang paalis or palabas ng church. Why? Sinasamantala po niya yung kahinaan mo para malayo at mawalay ka sa body of Christ. Magsasabi po siya ng mga bagay na lalong ikasasama ng loob mo. Sisigaan ka talaga niyan para umalis. Or worse is, to turn yourself to rebel against the church. Magiging rebelde ka na rin by saying many mean and nasty things against the church and the leaders you
once loved. Yung dati mong mahal, yung dati mong pinagtatanggol pa, bandang huli, ganyan ang mangyayari sa'yo. Ikaw na ang magsasabi ng masama sa kanila. At yun ang mabigat. Why? Nang dahil sa nanghina ka, ay mabilis ka ngayong mahikayat at magrebelde. At ikaw na mismo ang manghihikayat pa ng iba. Pati ikaw na nadamay lang ng isang rebelde, ay magiging rebelde na din. At ikaw din, sigurado yan, magyayakad ka din na magrebelde ang iba. Alam nyo mga kapatid, ganyan po lumalago ang kapulungan ng mga rebelde. Sa isa lang po nagsimula, ang gagawin niya, maghahanap pa ng katulad niya na may angking sama din ng loob o yung ayaw po sa namumuno o may galit po sa puso. Kasi nga po, perhaps na-disiplina siya, napagsabihan, napagalitan, o kaya tinuwid siya, kinorek siya. Kaya sa kasamaang palad, ano gagawin? Mag-iipon po sila. Sila po, mag-uusap-usap, kasama ng Espiritu. Hindi po ni Jesus Christ, kundi yung Espiritu ni Satanas o ng Diablo, para lalong po tumindi yung galit nila at simulang pong planuhin yung kanilang pag-aklas. Alam nyo, nakakalungkot. Pero totoo po yan. Nangyayari po ba to? Yes! Nangyayari. Hindi lang isang beses. Madalas po, paulit-ulit po yan. Bakit? Dahil matalino po si Satanas. Ginagamit niya po ito bilang isang tool. Ito pong rebellion para wasakin po ang iglesia. Pero ang nakakalungkot po, ang ibang mga tao po ay nananatili pong mangmang. Na nakikinig po sa bulong ng kaaway ng Diyos. Doon nakikinig eh. Ang masama o mabigat nito, ipapaisip ngayon sa iyo ng demonyo sa mga nagre-rebelde na sila yung sinasamahan ng Diyos. Yan ang papaisip sa iyo, kasama mo ang Diyos. Kahit na nagre-rebelde ka. Ang iniisip nila, nasa panig nila ang Diyos. At ang kanilang ginagawa ay pawang inspire ng Diyos. Dahil sila din daw po itaglay ang presensya ng Diyos. Naalala po ba natin yung sinabi ni Korah? Sabi ni Korah, Moses, the Lord's presence is with these congregations also. Nasa kanila din ang presensya ng Panginoon sa kongregasyon na to. Kaya nga po patuloy at wala pong pigil ang kanila pong gawain sapagkat sila po ay duly inspired by the spirit of the devil himself. Si Lucifer po, the chairman of ancient rebellion in heaven. Yan po ang pinuno ng rebellion sa langit. So remember this cause or element, mga kapatid, that a rebellious person will always feed negativity to gain followers. Kung mayroong mga followers sa social media, ganun din ang gagawin nito. Mag-i-spread ng negativity para kumuha or dumami ang tagasunod niya. Now, punta po tayo sa pangwalo. Our last cause or element for tonight. Yung pong desire for autonomy and self-sufficiency. Ang iba po, they rebel or some rebel because they do not want to depend on God or His authority. Ayaw nila umasa sa authority ng Panginoon or sa Diyos mismo. Kaya nga po sa Genesis chapter 11 verses 4 to 9, and they said, come, let us build ourselves a city. Lika, gawa tayo ng sarili nating syudad. And a tower whose top is in the heavens. Gawa tayo ng tore na aabot sa langit. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. Bumaba ngayon ng Diyos, tinignan ng Panginoon kung yung ginagawa nila. At sabi ng Panginoon, and the Lord said, verse 6, indeed, the people are one and they all have one language. Mayroon silang isang lingwahe. And this is what they begin to do. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Now, verse 7, come, sabi ng Panginoon, let us go down and there confuse their language,
that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Tumigil na po sila kasi na-scatter na sila. Therefore, its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Ito pong storya na to of the Tower of Babel, in which ito pong mga tao wanted to make a name for themselves apart from God. Ito po yung panahon na iisa lang po yung kanilang lingwahe. Pero nung lumipas po ang panahon, as they journeyed from the east, ay nakakita po sila ng isa pong lupain sa Shinar. Kaya po anong ginawa nila, nag-decide po sila na doon na lang sila mananatili, doon na sila maninirahan, sa madalit sabi. So apparently, napagkasunduan po nila na gumawa ng mga bricks para gawing bato at asfalto para gawing mortar. Which eventually, mula po sa ganitong mga materyales ay napagkasunduan naman po nilang gumawa ng tore na aabot sa langit. Nag-decide sila, gagawa sila ngayon ng tower. So hinagad po nila na gumawa ng sarili nilang pangalan. Pero bumaba po ang Diyos para makita yung ginagawa po nila. In which ang resulta, sa verse 7 po ng Genesis chapter 11. Come, let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. Papaano po sinira ng Diyos yung plano nila? That is by confusing their language. Now, ang tanong, bakit kaya? Why? Dahil kung mapapansin po ninyo, lumilitaw na ayaw po nila na merong namumuno sa kanila. Ang gusto nila, sila-sila lang. Meaning, autonomous or sari-sarili lang nila. Walang nakakasakop at nakakasaklaw. Gusto nila, sarili nilang galaw at sarili nilang diskarte. Why? They desire self-sufficiency, or they want to exist independently. The bad news is this. Gusto nilang umabot sa langit yung tuktok ng kanilang tore, yung tower nila. Alam niyo mga kapatid, as of today, ang Burj Khalifa, yung pong tallest building, nasa Middle East po yan, o sa UAE, towering at a height of 2,716 feet. Pero hindi pa din po aabot sa dinadaanan ng mga eroplano sa plain zone. Yung tuktok po ng Burj Khalifa. Kaya po sa totoo po, hindi naman po magagawa ng tao sa Babylon yung plano nila. And yet, God still destroyed their plan. Ang tanong bakit or why so? Sapagkat ang mga tao na ito na nasa Shinar, who later came to be called Babylon, ay gumawa po ng bagay na hindi po nila alam ay hindi po nakakalugod sa Diyos. Or hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat yung pong plano po nila ay maging autonomous or to operate independently from God. Imagine, hanggang langit ang gusto po nilang maabot to show God na ano? Hey God, we are here on top of the heavens because of our own devices and methods. Nandun na kami sa tuktok, nasa langit na kami. Sariling gawa ng mga kamay namin yan, ha? Kita mo, Diyos? Hindi namin kailangan ng tulong mo. Mga kapatid, kung minsan, pag mayroong problema, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Hindi nagpe-pray. But rather, ano gagawin? Gagawa ng sarili mong paraan, sarili mong diskarte. Perhaps gamit ang pera, gamit ang talino mo, gamit ang mga connection mo, gamit ang kakayanan mo, gamit ang mga kaibigan mo, ang negosyo mo, ang ibang tao, or yung pong mga resources mo. And worse is, sinasantabi mo ang Diyos. Kaya ayaw po ng Diyos, yung pong self-sufficient po tayo, or yung pong autonomous po tayo. Dahil hindi mo alam, nawawalang bahala po natin ng Diyos. Nasa Kanya lang naman po nagmula lahat ng mga bagay na kung ano man ang meron po tayo, sa Kanya po galing yan. Mga kapatid, simula pa po ng biblical times, meron na po silang ganitong kaisipan na until now ay nag-i-exist po yan. Hindi lang po yung Burj Khalifa,
pati sa space. Pilit inaabot po ng tao. Kasama dyan yung ibang planeta para ipakita po sa Diyos na kaya nila, na kaya ng tao, na hindi mo kailangan ang Diyos para maabot ito. Yes, they may reach the space or the other planets, maabot, pero, ito po tatandaan nyo, kailanman ay hindi nila maaabot ang kaharian ng Diyos. That is why this causal element is a clear example of rebellion. Pero mga kapatid, meron pa pong isang aspeto ito. Ano po yun? Yung po yung tinatawag or sabihin na natin yung ayaw po nating ng tulong. Meron pong ganyang mga tao. Yung ayaw natin magpatulong. Ang gusto natin yung sariling sikap, sariling pamamaraan. Ayaw natin na merong paggagayahan. Gusto natin sariling creation natin. Kumbaga, original tayo. Meron pong ganito. Balansehin lang po natin. Hindi po masama pong sariling sikap, sariling kayod. Maganda po yun kasi nga po, hindi po tayo magiging pabigat sa ibang tao. Hindi po masama ang hindi humingi ng tulong. At least makakabawas po tayo ng burden sa paligid. Kahit paano. Tama or tama. Pero, ano po ba ang tinutukoy nitong pinag-aaralan po natin talaga? The point is, kung ang kalooban o ang laman ng puso po natin ay dahil meron lang po tayong gustong patunayan o dala ng tayo ng hiya o yung pong pride na ayaw nating masabi na nangangailangan o nanghihingi tayo ng tulong sa iba. Brothers and sisters, be very wary of this element. Pag meron po tayong ganitong pag-iisip, baka hindi mo alam sa harap ng Diyos, ang tingin na pala niya sa atin, yung pong katulad na ng mga tao sa Shinar na gumagawa na ng tore. Una, sa tao tayo, merong ganito na gustong patunayan. Sa susunod, sa Diyos na tayo maghahangad na na may patunayan. Wag po, mga kapatid, iwasan natin, ingat po, hindi po maganda po yan at hindi po yan nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Now, I want to give you another example nito pong desire for autonomy and self-sufficiency. It is Israel rejecting God's rule. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 8 verses 7 to 9. And the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even hanggang ngayon, with which they have forsaken me and served other gods. Iniwanan nila ako at nagsilbi sa ibang Diyos. So they are doing to you also. Now therefore, heed their voice. However, you shall solemnly forewarn them and show them the behavior of the king who will reign over them. So dito po, they rejected Samuel as their prophet, judge, and overall leader of Israel. Nagdemand sila ng hari instead of trusting God's way of governing His people, which is through a prophet. Mga kapatid, God has designs of governance sa family. Sa school, sa mga kumpanya, and even sa government. If we intend to change, ito po mga designs na ito, we must collaborate with the people concerned. Makipagtulungan po tayo. Makipag-isa sa lahat para gumanda po ang resulta at gumaan po ang pakiramdam ng lahat. So we must fully cooperate within the family, sa mga company, even sa church, sa mga eskwelahan, sa society, at pati sa gobyerno. Daanin po natin sa maayos na pakikipag-usap at yung pong peaceful negotiation.
But never ever rebel, mga Kristiyano. Why? Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magrebelde, para maging ganito, or para ma-involve sa ganyang gawain. And never ever take matters into your own hands. And desire autonomy and self-sufficiency apart from God. Ano po dapat natin gawin? We need to seek guidance from our spiritual leaders upang tayo po ay hindi po mapahamak. Yan po yung tamang gawin. So remember, a rebellious person values independence over submission to God's will or governance. In other words, yan po yung another 4 causes or elements of rebellion. At salamat po sa Panginoon. Muli na naman po tayong pinaalalahanan. Ganyan po kabuti ang Diyos. At naniniwala po ko, ganyan po tayo kamahal ng Lord. Bakit? Ayaw na ayaw niya po tayong mawalay po sa Kanya. Ayaw na ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya nga patuloy ng paalala po ng Lord sa atin na mag-ingat po tayo not to fall into the spirit of rebellion. Kaya siguraduhin po natin, pirmi tayong puspos ng Holy Spirit. Not another kind of spirit. So sa pagkakataon pong ito, bago po tayo magtapos, pwede po ba na pahintulutan niyo po ako na patalangin po kayo? Allow me to pray for everyone. Yuko natin ang ating bumaulo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga salitang ito. Salamat sa paalala mo. At kung sino man dito sa amin ang kinakausap mo, pinapasukan ng ganitong klaseng espiritu, Panginoon. Kaya mo pakita mo sa Kanya, Panginoon o God, na hindi ito ang nais mo sa amin, hindi mo kami dito tinawag, Panginoon. Hindi mo kami niligtas para magrebelde. Hindi kami niligtas mo para sumunod sa iyo, magpasakop sa iyo, Panginoon, lalo na po sa mga tao na itinilaga mo sa amin para mamuno, Panginoon. Alisin mo sa puso namin ito. Bagkus palitan mo, Panginoon, ng kagalakan, ng pangunawa, ng pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, O God. Lord, we also pray, Lord, that you continue to cover us with your blood. Iiwas mo kami, Panginoon, sa ganitong espiritu. Samahan mo kami ng mga anghel mo, Panginoon, O God. Na sa gayon, Panginoon, O God, hindi po kami madaya ng kaaway, Panginoon. Gusto po namin na maging kalugod-lugod ang lahat ng aming magagawin sa paanan mo, Panginoon. Kaya patuloy, O Diyos, sa mga susunod na panahon, ay ingatan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain together with all our families, Panginoon. Salamat. We look forward sa mga ituturo mo pa po, Panginoon. We give you glory, honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. So yan po yung mga causes at saka yung po mga elements ng rebellion. So ipagpapatuloy po natin next week. But meanwhile, to all our first-time viewers, please allow me to share with you a very, very important message regarding the gospel of salvation that you need to believe for you to be saved. Sa lahat ng mga first-time viewers po natin, so please listen to me. Pag sinabi po natin salvation, nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malino po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya ano po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Again, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan.
Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing. Hindi tayo matatapos sa pananampalataya, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ." Again, be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po sa kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po'y magpapabautismo for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins at naniniwala po ko. Kahit pakiramdam mo, ang dami mong nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, ang dami mong kapalpakan, ang feeling mo napakarumi mong tao, or ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But take note, for as long as andoon po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan ang tinitignan ng Panginoon. Hindi naman yung kasalanan mo eh. Yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At yan, di po papasok yung pong death to sin. Yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death." Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito pag-aalis po ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Titus 3:5 and sa Romans 8:11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers po natin, aminin nyo man hindi, you all have weaknesses. Minsan, pinipilit mo magbago isang buwan, dalawa, susunod na panahon, babalik ka sa dati, magbabago ka na naman ulit, babalik ka na naman sa dati, magbabago ka na naman ulit, babalik ka na naman sa dati. So, pabalik-balik. Nagtataka ka, bakit ganun? Hindi ako magbago ng lubusan. Why? Sarili mo lang. But you know what, my friend? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yun yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Kung sa atin lang hindi natin kaya, but through the power of the Holy Spirit, yan yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba sa lahat ng gustong tumanggap sa ating Panginoon na pakitaas po ang inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko, yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ng panalangin ito, andun yung taos puso na tayo po'y humihingi ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi po tayo sa lahat ng ating mga nagawang kapalpakan, lahat ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya habang binabanggit natin ang panalangin ito. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Jesus, malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang.
Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po naman screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism or otherwise. You can directly message us sa ating pong FB page. Mag-iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng further instructions. So praise God, mga kapatid. Next week, wag po kayong mawawala. Same time, same channel as we continue our series regarding this topic. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory.